Thank you, Vice President. May nag-text din dito, 3 people. What is the, kasi sabi nila, millions of people in the Philippines today suffer from all kinds of crises, political, economic Good morning, crisis. Nanay France. Good morning. We have also the flood control crisis. Ano naman ang personal worst crisis that you have experienced personally or professionally, and how did you cope ho, ma'am? And what lessons can we learn from the way you cope ho? Kasi maraming crisis sa Pilipinas ngayon. Everyday na lang sa news front page, puro political crisis, corruption crisis, flood control crisis, food crisis. Sorry, ma'am. Sa akin, ang personal crisis ko is aging. Don't look. Yan siguro yung masasabi ko na personal crisis, yung aging. Kasi unang-una, mahirap Forward na natin, magtimbang. At I will not endure yung ganon. At hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Oy, Very unique ang sinabi nyo. Very inspiring. ano yung tanong? Pakinggan natin yung tanong. My worth and value as a government official na hindi dapat ganito ang ginagawa sa akin kasi wala naman akong ginagawang masama sa administrasyon man, kay BBM man o kahit kanino man. Kaya medyo tumagal din ng ilang buwan bago ako nag-decide na hindi tama yung ginagawa sa akin, hindi tama yung ginagawa sa opisina na kung saan ako nakaupo at I will not endure Yun pala yun. at hindi din ako parang hihingi ng some sort of peace na parang wag ninyong gawin sa akin ito. Ang decision ko was, aalis ako, ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyong gawin. Maputol ko lang Kung mapapansin ninyo, yung sa sinabi na yun ni PRRD, ni PRRD ni BP Inday, ano ang nakikita ninyo dyan? Ano nakikita ninyo dyan? Doon sa ugali niyang ganyan. Ano nakikita ninyo? Meron kayo napapansin doon sa sinasabi niya? O ito kahit na itong mga nakalipas na araw, ano ang napapansin ninyo kay BP Inday? Doon sa sinabi niya, ano yun ninyo? Kung mapapansin niyo yung sinabi niya na hindi ako, sige, alis ako rito. Alis na ako rito sa pwesto ko, wag niyo lang uguluhin. O sinabi niya, di ba? Gawin niyo lahat ng kung anong gusto niyo. Bahala kayo diyan. Anong ibig sabihin nun? Kung mapapansin niyo, di ba? Umalis siya sa DepEd. Kasi nga ginigipit na siya. Tama, mali? Ngayon, lahat ng atake sa pamilya Duterte ginawa ng administrasyong ito. Hindi siya nakiupag-usap kay Bongbong, kay Martin, o kahit kanino pa. Kasi pwede namang hindi mangyari sa kanya yan eh. Lahat ng ginagawa sa kanya ngayon, ginagawa sa pamilya niya ngayon, lahat ng ginagawa sa kaalyado niya ngayon, pwedeng hindi mangyari kay BP Inday yan. Kung makikipagkasundo siya doon, aayon siya sa kagustuhan nila Marcos at saka ni Martin. Tama, mali? Di ba? Ganun yan eh. Baka mag-resign na lang para makatakbo pa sa 2028. Hindi magre-resign niya si BP Inday, maniwala kayo sa akin. Papasakitin ni BP Inday ang ulo nila. Oo, wala siyang pakialam. Kahit na inaresto si PRRD. Yung tatay niya nga mismo, yung tatay niya mismo nandun. Pwede siya makiusap kay Bongbong Marcos. Pwede. Ando si PRRD Dati akala natin yung ay Kuya Joe Bautista, welcome back. Thank you ha. Maraming salamat sa iyo Kuya Joe Bautista. Thank you. Kasi yung sinabi ni PRRD, kung matatandaan ninyo, nako si Inday, hindi ko kaya yan. Iba yan. Matapang yan. Hindi yan makikiusap. Hindi yan marunong magpatawad. Sinabi mismo yan ni BP Inday, tama mali. Ngayon, yung tatay niya, ano nangyayari? Ginigipit. Nandun niya sa ICC. Nakakulong. Yung pamilya niya, inaatake. Kaalyado niya, inaatake. Siya, inaatake. Pero anong nangyayari? Lumalapit ba siya? Nakikipagkasundo ba siya? Nakikipag-bargaining ba siya sa administrasyon ni Marcos? Kuya Joe, sana all. Galing ka ba ng Dubai? Galing ka ng Dubai? Di ba wala siyang pakialam? Puta lang, ako ngayon ko naiintindihan kung gaano katapang ito eh. Ngayon ko naiintindihan, ngayon ko nararamdaman, putang nasabi ko, puta napakatapang. Biruin mo, kinakaya niya lahat yan? Babae pa? Babae pa yan na partida. Di ba? Ako naiintindihan ko si Tatay Digong eh. Kaya nga sinabi ni Tatay Digong, takot siya kay Inday eh. Tuloy. Very unique ang sinabi nyo. Very inspiring. We should take care of our aging process. Ang galing. Sarap buhay magandang advice. Kuya Joe, sarap buhay. But you don't look like a person who's aging. Kasi, Sir, siguro ang vitamins ko, yes,
Ang maintenance ko, isa lang. Yes, Ang vitamins ko, 1,000. Wow. So take vitamins, don't forget. Vitamins ko, 1 piraso lang. Ay, ang maintenance ko, 1 piraso lang. Ang vitamins ko, 1,000 yan. Kung ano-ano lang iniinom ko para mapigilan lang yung aging. Thank you very much, ma'am. May tanong, ayan, si Mr. One of the earliest, yes. Pakibigay naman kay Mr. Ian ng GMA7, one of the earliest to come here. Pag-mention your name ulit, kaya kilala microphone, Teresa. President Bongbong Marcos na hindi daw po aabot yung ligasyon ng korupsyon sa katanggapan po nila sa Office of the President o doon sa mga flood control projects po. Ang tanong, may pahayag daw si Bongbong Marcos na hindi daw aabot yung investigasyon sa Office of the President, yung investigasyon ng ICI diyan sa mga anomalyang korupsyon na yan at saka sa flood control. Di ba? Paano niya nalaman? Ano yung sinabi ko nakarang araw sa live? Putang na ikaw ang nag-atag ng ICI. Ikaw ang nag-appoint at pumili ng mga ilalagay diyan. Ikaw rin ang nagpondo diyan. Paano makakarating? Sige nga, paano makakarating? Kumakatok, oo, pero hindi pagbubuksan. Tanginan yan, di ba? Tuloy. Sasagutin niya ni Attorney Trixie. I would like to congratulate the presence of Attorney Trixie. Sa ganitong ongoing pa yung investigation ko at inquiry ko sobrang magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi aabot sa Office of the President yung iskandalo at yung corruption. So ibig sabihin, siguro alam na niya kung ano yung kalalabasan ng inquiry at ng investigasyon. Kasi wala namang iba sigurong explanation kung bakit napaka-confident mo sa mga mangyayari pa. Wala pa akong nahanap na tao na alam kung ano yung mangyayari bukas. Siya pa lang, si BBM pa lang. Ma'am, doon naman po sa sinasabi na napaka-possible na maging state witness si former Speaker Martin Romualdez. Magiging effective po siyang state witness. State witness, Romualdez? Sound, pakilakas ulit. Laksan pa Pakilakasan konti. Ma'am, may natanong na po sa Malacanang kung patungkol doon sa magiging state witness daw. State witness ni former Speaker. Martin Romualdez. Do you think magiging effective siyang state witness doon po sa flood control project po? Okay. Hindi ako mag-comment dyan kasi hindi ko alam kung totoo ba talagang sinabi ng ICI yan at decision talaga ng body yan na siya ay maging state witness. Mamaya na lang tayo magkomento kapag nandiyan na yung kaso at nakikita na natin na totoo talagang state witness siya. Pero sa batas, yung principal sa krimen ay hindi pwede maging state witness. Karengkeng, shoutout sa'yo Isang Manila Times. Ma'am, good morning Isa po. pa, yes. Good morning po, ma'am. Ma'am, ito po kapapasok lang po ng balita. Tinuro, parang iniimbestiga, nag-order daw po si Ombudsman Remulla kay Secretary Dizon na parang investigate daw si Senator Bongo sa anumang possible link sa mga diskaya. So, ma'am, of course, Biruin mo, no? Senator Bongo, iimbestigahan sa possible link kay Diskaya. Kasi sila Diskaya, umayaw na sa ICC, hindi na raw makikipagtulungan eh. Di ba napanood nyo, kumalat naman yung video, yung kay Boying Remulla, di ba? Kasi sinasabi ni Boying Remulla, pinalalabas niya, meron siyang assumption na kaya ayaw magsalita. Kasi pinipilit nilang idawit eh. Oo. Kasi siguro, itong Diskaya, sabi tell all, no, sinasabi na yung lahat ng nalalaman nila, tapos merong gustong isingit, itong si Boying Remulla, na pinipilit niya siguro sa mga Diskaya na i-link itong si Senator Bongo na doon sa ano tawag dito? Joint venture. Kasi yung pamilya, yung kapatid yata at saka tatay ni Senator Bongo, may joint venture doon sa mga Diskaya. Siguro sinasama sa script na isama mo si Bongo, sabihin mo nakipag-usap sa iyo, sa iyo, pinilit ka na makipag-joint venture dito sa construction company ng tatay niya at kapatid niya. Di ba? Siguro sabi ni Diskaya, hindi naman totoo 'yan. Hindi na kami makipagtulungan pagka ganyan tinuturuan niyo kami kagaya ng pagtuturo ninyo kay Alcantara at saka kay Bernardo at saka kay Hernandez. Di ba? Ay, Maring Texas, USA, sharo sa'yo, Tita Annabel Margen. Di ba? Yan yun. Siguro, sabi, hindi naman totoo yan eh. Bakit nyo kami pipilitin? Ilalatag lang yung script kay Diskaya eh. Ayaw siguro pumayag. Di ba? Ganun na nangyayari dyan eh. Pilit kinukulik kay Senator Bongo ang mga Diskaya para pag nakulik na nila kay Senator Bongo, ipapasok na naman nila sa mga Duterte. Kalyado ng Duterte. Si Senator Bongo saan pa pupunta yan? Di ba? Tangina talaga itong... Kala ba natin ang ombudsman ay independent? Tangina. Tapos sila ngayon, yung gawain niya sa DOJ, yun ang ginagawa niya ngayon dyan sa ombudsman. Sa DOJ okay lang siya gumanyan eh. Kasi
Member siya ng executive eh. Under siya, in command siya ng presidente. Pero dito bilang ombudsman, putang na yan, hindi ka na under ng presidente. Although na presidente yung nag-appoint sa'yo, pero yung mandato mo, independent. Pero ano nangyayari ngayon? O di halatang halata ka? Oh. Bobo na lang hindi makakaintindi niyan eh. Is one of the allies of the former father, the former president. Ano masabi niyo dito sa parang sa do you think, ma'am, ituturo po ba ang mga kalaban sa politika sa ongoing na ICI investigation? Hindi ko alam kung ano yung ano. Malamang nakakaalam niyan si BBM kasi ngayon nga confident na siya na hindi siya kasali sa mga hindi aabot, tama ba? Ang sinabi, hindi aabot sa Office of the President ang corruption. So siya lang makakasagot niyan kung ano ang mangyayari. Ano yung tanong mo? Yeah, of course, baka ituro lahat ng mga kalaban sa politika sa ongoing na investigation ng ICI. Do you think kung mangyayari po ba na baka mapunta rin sa inyo yung sisi or mapunta rin sa inyo yung ituturo or whatever dun sa investigation? Aabot sa akin yung flood control project. Kung hindi aabot sa PCM, baka kayo naman pong ituro, ma'am, ng mga sinasabing nito. Sigurado ako hindi aabot sa akin ang flood control scandal. Kasi unang-una, wala namang flood control projects sa OVP or sa Department of Education. At makakasabi naman talaga ang mga contractors and even si Secretary Bunuan na wala talaga akong at all project dyan sa DPWH. In fact, hindi nga nila masabi ngayon na may insertions ang Vice President kasi wala talaga. Hindi ako sumasali sa ganyan. Kung aabot ba sa akin, sa tingin ko aabot siya kasi kaalyado kami. Sa tingin ko ililink nila, sa tingin ko susubukan nila na paabutin sa akin dahil sa kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Senator Bongo. Doon siguro nila gagawan ng kwento yon. Yung part na ako, si PRD nasa gitna at si Senator Bongo nasa kabilang side. Last question na lang, ma'am. Ma'am, medyo light tayo, ma'am. Ma'am, if you're bread or tinapay, anong bread? Tinapay daw tayo. Anong bread? Anong klaseng tanong yan? Oh, forward natin. Kasi si Romualdez at saka si BBM, hindi naman tinapay yun eh. Hayop yun. Dapat tinanong mo anong klaseng hayop, hindi anong klaseng tinapay. Ang hirap nito ha. Sige, ito na lang. Paborito ko ang ensaymada. Sir Jace, last question daw. Isa number one fan mo siya. Yes, Nakasan. Hi ma'am, Jason po ng SMNI News. Going back po dun sa naging statement ni President Marcos, I would like to ask for your comment on this. Na sinabi niya, I am confident that whatever mud might be slung at the administration, that will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any validation in fact. Sabi niya po, politically motivated na i-link siya sa mga issue ng korupsyon o katiwalian. Your comment on that, ma'am? Hindi na ito politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit. Correct. Hindi na siya politiko. Presidente na siya, and that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos, No. Hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan, dahil politiko siya. Hinahabol siya ng taong bayan dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Follow-up question sa sinabi ni President. Biruin mo, no, umabot na ng 97% ng mga Pilipino. Ayun niya na sa ano ba yung survey na 97%? Wala, hindi na nagtitiwala kay Marcos dahil sa korupsyon. SWS ba o yung isa? Anong survey yung isa? Anong survey yung isa? Pulse Asia. O yung Pulse Asia nag-survey. 97% of Filipinos. Putang ina. Galit na sa korupsyon, sa pamumuno ni Bongbong Marcos. O ano pa? Ano pang hinahanap niya ngayon? Di ba? Marcos, he said na politika lang nga ito and sabi niya, Iba yung sa Okta. Pulse Asia may bagong labas. Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Sino ba sa ating lahat ang nagsasabi at nagpaplano ng destabilisasyon? Walang nagsasabi na oust Marcos. Ang merong mga grupo na nagsasabi resign. Yun lang ang the most na sinasabi ng mga tao. Hindi, ayaw ng mga kamping yan. Ayaw ng mga kampik ng Marcos resign. Ayaw. Ayaw nila yan, ayaw nila. Putang na, kahit alam nila na ninanakawan na sila, okay lang daw magnanakaw o si Bongbong Marcos. Basta wag lang daw si BP Sara ang pumalit. O kasi pag nag-resign si Marcos, papalit si BP Inday. Nakapatay sila, ubos sila. O di ba? O kahit na magnanakaw. O. Di ba? O. Pero walang Marcos resign. Pwede silang sumigaw ng magnanakaw. Pero bawal ang Marcos resign. Putang ina niyan. At nagtataka ako sa administrasyon, bakit nila sinasabi na destabilisasyon ang pagpapahayag ng mga tao sa galit nila?
Kasi hindi yun destabilisasyon. Yun ay freedom of speech and expression. So kahit man mag-rally ang mga tao araw-araw sa EDSA, hindi destabilisasyon yan. Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So hindi yan pagpapatalsik sa... Sino ba tong Drinksy na to? Kaya, lagi Drinksy, ako- thank you. Yan din yung tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita? Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Kung kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung panggigipit nila sa campaign team ko. So alam ko na noon. At yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos. Aldrin. noon pa. Okay, Aldrin, thank you. So alam ko na insecure. Alam na natin na insecure. Siguro takot. Kaya nila nasasabi may destabilisasyon. Kasi takot sila. Kasi totoo yung sinasabi ng mga tao na ginagawa nila. Hindi nila ma-deny kasi nasa papel Diba? Nakikita mo sa budget ang nangyayari. So hindi ma-deny. So takot. Paranoia? Siguro? Kasi di ba pag ikaw ay... Hindi siguro. Paranoia talaga yan. Unang-una... At saka si BP Inday, wala namang sinabing patalsikin si Marcos. Si BP Inday, wala namang sinasabing mag-resign na si Marcos. Wala sinasabi si BP Inday na Marcos resign. Magpa-drug test meron. Di ba? Magpa-drug test may sinasabi. Pero BP Marcos resign wala. Kayo naman O sige, wag ka mag-resign. Yan ka lang. Drug test ka muna. Insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, nagiging paranoid. Na magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. Diba? Magtatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon, ilang oras siya, at sino ang mga tao doon? Tamang inala, adik na. Kawani ng gobyerno na nandun, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng... Grabe, no? Grabe. Pag si BP Inday Sara, sa ibang kawani... Pag pumupunta sa ibang ahensya ng gobyerno, nakikipag-usap si BP Inday, puta, nagtatamang hinala ang buang. Pakinggan nyo. Nung sila, anong ginawa ni Inday Sara doon, ilang oras siya, at sino ang mga tao doon, at yung mga kawani ng gobyerno na nandun, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the President. So, makikita mong medyo paranoid. One last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential funds ng Department of Education. And you've mentioned si Saldico. Ma'am, Oy, Drinksy, thank you bahagi pa sa amin, ano yung findings ng DepEd regarding the laptop scandal? And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinalam niyo ba, President, may ginawa po bang parang case build-up para kung makasuhan man kung may ikakaso? Yes, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department of Education. Isa sa mga pinagamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop madaming reports of corruption inside the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong reports, pinapaimbestigahan yon. So isa sa mga inimbestigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit sa Commission on Audit. Tapos kami sa loob ng Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation para kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, actionan na kaagad namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. Naku po! So ang pinaka-papel na nasa loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So ang pinaka na magawa lang namin doon sa loob ng Department of Education is mag-blacklist. And at the time, hindi pa namin ma-blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng Commission on Audit, may lalabas doon ng mga personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personnel involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon investigation. Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Naku po! Tatanong yan, at all. Hindi. Putang ina ka, Bongbong Marcos, di ka pa rin tatrabaho, hayop ka, ha?
Kung hindi pa nagkaroon ng baha-baha, kaya pala hindi mo alam na lumindol sa Cebu. Kaya pala hindi mo alam yung sinasabi mong 5,500 flood control project na natapos. Putang ina ka kasi hindi ka nagtatrabaho, hayop ka. Kaya pala, nung panahon, nung ikaw ang sekretary ng Department of Agriculture, taggutom ang mga magsasakang animal ka. Ngayon nag-iiyakan sila. Magkano bilhin nyo ng palay ngayon? 8 piso, 1 kilo, 8 pesos. Tapos ibibenta ninyo ng 20 pesos yung bigas. Mga gunggong kayo. Nako, hindi ka pala nagtatrabaho ng yawa ka? Diyos ko, akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi, I swear to the flag, si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at wala. Paano kanya-kanya? Kanya-kanya silang nakawan at saka kanya-kanyang pasikatan. Ganyan sila eh. Tinan mo, walang coordination eh. Putang ina, pagdating nga may bagyo nga, mayroong bagyo, paparating pa lang yung bagyo. Dapat si PRRD naka-ready na lahat eh. Tinatawag na lahat eh. NDRRMC, DOH, DSWD, DPWH, lahat ng konektado doon sa mangyayaring paparating na bagyo. Putang ina, pinapatawag na lahat yan ni PRRD. Putang na si BBM, bumagyo na. Pagkatapos ng bagyo, bumaha, hindi siya makarating, 2 araw, 3 araw bago siya makarating, tsaka pa lang putang ina magpe-press briefing ang putang ina. Tsaka pa lang gagawa ng aksyon. Ganyan yung kagago. Di ba? Anak ng putang ina. Trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung ibang departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that, look, there's a Philippine development plan and what are you supposed to do about this? Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay BBM? Hindi, akin yun, lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga USEC at ASEC, I think this is our show. Kasi walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat na gagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda, we followed through with the matatag curriculum, at unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga, nag-decide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration. Kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong nag-deliver para sa cabinet. Halos totoo naman yung bakit? Di ba yung sa survey, number 1, most performing government agency ang DepEd nung panahon ni BP Inday Sara. Tapos sumunod lang yung DSWD. Ni BBM. Tapos ganoon pa yun. Hoy, Doc Jarly, happy birthday! Kumusta ka na? O di nang nawala ako, wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Due to limited time, sorry kasi would like to request naman the Vice President to give a message. Pakaya the message Tapos for na? World Day and to the public. Thank you for all. Yes. Mga kaibigan sa media sector ngayong umaga na ito dahil nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At maalala ko nung kabataan ko, ang pandesal ay... Wala na, tapos na. Ano kaya mangyayari? Ano kaya patutsada ni Claire? Ay, sabi ni Claire, wala daw sa dugo ni BBM yung pagiging magnanakaw eh. Kayo ba naniniwala kayo doon? Ang gusto ko may magtanong kay BP kung bakit si FL namigay ng envelope sa DepEd. Hindi pa pwede siguro 'yan dahil sa yan eh. Gagamitin niya yan sa impeachment eh. Ilalabas niya yan eh. Lipat tayo dito, pag-usapan natin ito. Itong napakagaling na si Bongbong Marcos. Tangina, mahusay ito, mahusay. Very brave, very brave. Sandali, i-prepare ko lang para tuloy-tuloy tayo. I-prepare ko lang yung isa pa nating video para tuloy-tuloy na tayo rito. Okay, game. Tuloy. Mr. President, this is on the ongoing investigations on corruption. How do you respond to assertions that these investigations will eventually lead to your doorstep? Because number 1, will eventually lead to your doorstep. This investigation will eventually lead to your doorstep. Naku, putang ina kasi. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Papunta na doon sa pintuan ng Office of the President. Papunta na kay Bongbong Marcos itong investigasyon. Kayo ba naniniwala kayo na ang investigasyon ay papunta kay Bongbong Marcos? Ay, Placido Pilosopo, mabuhay ka. Kayo ba naniniwala kayo? Naniniwala ba kayo na papunta itong investigasyon kay Bongbong Marcos? Tuloy natin. Because number 1, you signed the budget. You have direct supervision over those you appointed. Tama. Unang-una, pinirmahan niya yung budget. Pinag-usapan na natin yan. Tapos siya nag-appoint sa mga magnanakaw na yon. Di ba? Siya nag-appoint sa mga kawatan na yun eh. Tuloy. And of course, you hold sway over your political allies in both houses of Congress whose names are now being floated. Hinaharangan din, di ba? Hinaharangan o binabagalan o basta yon.
and your cousin, Martin Romualdez? Well, I'm confident because I know what we did or did not do. I'm confident dahil alam ko nagnakaw ako. Nagnakaw sila. Oo, putang ina nyo. Sige, tuloy. But if we investigate everybody. We will follow the evidence na ebidensya na kayo mismo ang gumagawa. Mga testimonya na kayo mismo ang gumawa ng script. We will follow the evidence. Nick ninyo, sinong pinagloloko ninyo? Sino ginagawa niyong tanga mga Pilipino Ito Ano ba sabi ng ebidensya? Ito. Ano sabi ni BP Inday Sara? Dalawa lang ang may hawak ng pera ng Pilipinas. Si Saldico lang at si Tambaluslos. Anong sabi ni Magalong? Saldico at saka si Tambaluslos. Anong sabi ni Toby Chanco? Si Tambaluslos. Si Tambaluslos, si Saldico. Nandun Putang ina, sabi ni Diskaya, si Saldico at si Tambaluslos. Sabi ni Gutesa, from Saldico to Tambaluslos. Ngayon, pinatitigil nyo yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi, nata-trial by publicity kasi, ano tawag doon? Live. May transparency. Ngayon, sinisikreto ninyo mga putang ina ninyo. Di ba? Tuloy. Mamaya pag-usapan natin yan. It's not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission. And ano sabi? Wala naman hindi naman namin inasabi na i-redirect. Oo, sabi niya gano'n. Pakinggan nyo Oo. At isa pa, sabi niya, nandyan ang ICI na isang independent. Pakinggan nyo not something that we try to direct or influence. That's why we have the ICI. They are an independent commission. And that is... they are an independent commission. ICI. Putang ina nyo. Paano naging independent yan? Paano yan naging independent? Paano naging independent ang ICI? Kasi merong nakalagay independent commission. Kaya naging independent. Sino ba gumawa ng ICI? Di ba ikaw? Mamaya pag-usapan natin yan. Tuloy lang natin. Their job is to follow the leads that they receive, and if necessary or if it is justified, that they will now recommend to either the Ombudsman or to the DOJ that cases be filed. So let them do their work. We do not interfere with what they do. Hindi kayo mag-i-interfere kasi meron na kayong script. Putang ina naman, pinagluloko nyo naman kami. Hindi naman kami mga adik na mga tanga. Tuloy. Hindi naman kami mga kakampuet na sumisipsip sa administrasyon ng Marcos. Na lahat ng sabihin, basta wag lang si BP Inday Sara. Di ba? Tuloy. Corporate mate lead, sinabi ko na nga yan. Wala naman tayong tinatago, wala tayong malakas. I know that there are several, the opposition would love to bring me into this, to include me in all of this. But that's politics. That is not to do about corruption. That is to do about politics. Pinupolitika ka? Paano ka pa ipupolitika? Sabi nga ni BP Inday, presidente ka na Paano ka pa pupolitikahin? Tang-inan yan. Sino ba nagsabi sa inyo? Tatay mo, gising na ba? Tuloy. Nila akong tanggalin. Sige, kaya nila gagawin lahat yung mga gagawin nila. Pero, nandiyan ang ICI para silang gagawa ng pag-aaral, paghabol ng ebidensya, pag-verify sa mga kwento, sa mga sumbong, sa mga informasyon na natatanggap nila. And I'm confident that whatever mud might be slung at the administration, that we will be able to show that these are politically motivated and do not actually have any. Ate Cindy Sharon sa'yo. Tangina, politically motivated. Okay, tuloy. Tangina mo. Okay. Any validation in fact. Will the President take one more question? Mr. President, the new ombudsman yesterday lifted the restrictions on the release of Sal and so on. Matapusin na natin yan. Panoorin na natin lahat para tuloy-tuloy tayo rito. Magbibigay tayo ng ating opinion dyan Okay. Makinig kayo. Makinig kayo. Papaliwanag natin ng maigi yan. Papaliwanag natin ng maayos yan. Okay. Makinig Makinig kayo. Ano sabi dito? Dapat i-abolish na lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Nakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi utos sa inyo ni BBM, si Saldico lang, kasuhan nyo. Hindi pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King, also known as Kim Bonding. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence?
You're useless. O, putulin muna natin yan ha. Balikan natin yan mamaya. Balikan natin. Okay. Pag-usapan natin itong putang inang ito. Pag-usapan natin ha. Local lang eh. Okay, papaliwanag natin ha. Okay. Kasi kung titignan natin kung titignan babasahin mo ng malalim, yung ginagawa ngayon ng ICI, sa palagay nyo ano? Parang ano yan eh, parang control burner, parang ano, yung parang apoy, parang talagang sinasadya mong sindihan. 'Di ba? Alam mo yung ano? Alam mo yung tuwing merong ano tawag doon yung nasusunog yung forest fire, alam niyo 'yon? 'Di ba sinusunog na agad nila para hindi na tumawid yung apoy sa kabila? Alam niyo 'yon? 'Di ba? Alam niyo 'yon? Yung ganon. Sinindihan na kagad nila yan para hindi na tumawid sa kabila, sa Malacanang, kay Bongbong Marcos. Tama mali. Ganon ang ginagawa nila. Ganyan ang ginagawa nila ngayon. Oo. Investigasyon daw yan sa infrastructure project. Oo. Pero, kung ang mga kontrata, yung mga proyekto, yung pondo, saan? Hindi mo alam. Lahat yan, nakabudget yan sa GAA. Sino pumirma niyan? Si Marcos. Paano hindi siya sasabi dyan? I-command responsibility niya yan. Tangina mo, ikaw pumirma ng budget tapos ligtas ka? Ulolo ka ba? Paano niyo sasabihin? Wala kayong kinalaman? Puta na, maaprobahan ba yan? Kung hindi mo pinirmahan, gonggong. Anak ng putang ina. Ano ginagawa ng ICI dyan? Oh. Parang mapaparusahan dito yung maliliit lang na tauhan eh. Yan, sila Alcantara. Oo, sakripisyo yan para sabihin may makakasuhan. Di ba? Ngayon, yung papapunta na yung apoy doon sa presidente, bigla nilang ibabalik yung narrative, sabihin nila, nagsimula yan sa panahon ni Duterte. Ililipat nila. Tingnan mo ginagawa ngayon. Ginagawa ngayon ni Rimulya. Di ba? Tapos, papuputukin nila sa media. Oh, pagputok sa media ng mga bayaran, mga putang ina, wala na. Tapos, papaniwalaan ng mga tanga. Ganyan na nangyayari. Alam naman natin yan eh. Kayo ba naniniwala kayo? Ha? Naniniwala ba kayo na hindi na i-impluwensyahan ng Malacanang yung ICI? Putang na, hindi mo mai-impluwensyahan. Putang ina, ikaw ang nagtatag ng ICI sa, ano ba yung presidential degree ba ginawa niya dyan? Ano ba ginawa niya dyan na order para maitatag yan? Di ba? Puta, paano magiging independent? Putang na. Saan ba nanggaling yung ICI? Paano nagsimula yan? O in-appoint, o nagtatag, o gagawa tayo ICI. O tapos mag-a-appoint tayo, o i-appoint. Tapos si Magalong nakikita, kala niya siguro madidiktahan, anak ng puta, kala niya siguro maliligaw niya si Magalong, mauuto niya, okay, pinasok. Nung papupunta na sa kanila, kumakatok na sa pintuan ng Malacanang, tanggal. O, saan ba galing ang pondo dyan? O, na ginagamit sa pag-iimbestiga, sa pamasahe, sa kung saan pumupunta. O, saan ba galing yan? Sa Malacanang. Oh, paano nyo mangyayari? Executive order lang yata yan, no? Executive order. Tingnan mo, executive order lang yan, putang ina niyan, 'di ba? 'Di ba? Puta, wag niyo kaming paglulukuhin. 'Di ba? Sino ba nag-appoint ng mga member, putang ina ninyo? Kayo lang din diyan eh. Hindi, sa totoo lang. Wag niyo kaming lukuhin. Putang ina ninyo. Parang pelikula lang yan eh, parang lumang pelikula yan sa putang ina ninyo. Tignan nyo, biglang nag-state witness yung principal, sabi ni BP Inday. Kung magiging state witness, may posibilidad daw. Putang ina niyan. Sino pinagluloko ninyo? Anak ng putang ina. Magaling kang kupal ka. Tapos gagawin nyo pa si Tambaluslos na, ano sabi? State witness? Putang ina. Ano sinabi niya nung nakaraan? Makikipagtulungan siya at sasabihin niya lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa korupsyon na nangyayari diyan sa budget. Talaga? Isipin nyo nga. Isasabihin niya raw lahat ng kanyang nalalaman, ilalabas niya. Putang ina mo. Ikaw ang speaker. May nalalaman ka pa? Isipin nyo. Kayo mag-isip. May nalalaman siya.
willing to help. I will share my knowledge. Ano ibig sabihin ng knowledge? Nalalaman. Ibig sabihin, alam niya yung nangyayaring nakawan diyan sa House of Representatives. Alam niya yung nangyayaring nakawan na ginawa ni Saldico. Pag alam mo, hindi ka nagsalita, ano ka, kasabwat. O, pwede ikaw ang nag-utos. Di ba? Alam mo palang may nakawan eh. Speaker ka, putang ina mo ka, hindi ka nagsalita. Sira ulo. Tapos sabihin nila, putang na, bubunyag na lahat, yari kayo kay Romualdez, putang ina nyo, tuturo kayo ni Romualdez. Tang ina ninyo, ang bobobo nyo. Oh, di ba? Sino pinaglulul ninyo? Nasa loob ka ng sistema. Dapat ba kami magtiwala sa iyo? Ay, putang ina nyo. Sabi naman ng mga media, dapat tinanong ng media eh. Sir, alam nyo pala, may alam pala kayo eh. Bakit ngayon lang kayo magsasalita? Ba't ngayon nyo lang ibubunyag? Eh, speaker ka, di ba? Putang ina mo ka. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. Ngayon, tinatanggal nyo pa yung anak ng putang na. Talagang hinaharan nyo yung investigasyon dyan, inililis ninyo eh. Di ba? Oh. Ngayon, puta, ICI na ngayon. Ano yung ICI natin tawag natin? Hindi, institutional, corruption, cover up. Oh, putang ina niyan. Putang ina. Ano sinabi niya pa kanina? I-refer daw sa DOJ at saka sa kung ano daw makikita na doon sa investigasyon, i-refer daw sa DOJ at saka sa ombudsman. Putang ina, inuulol talaga tayo eh. Eh wala naman talagang iba, DOJ na naman talaga ombudsman na pareho siya ang nag-appoint. Di ba? Putang ina ninyo. Halatang halata, pinagluloko nyo. Oh, halatang halata kayo. Pero pag Duterte, ay putang na, masigasig kayo, di ba? In-interview nga nung napanood ko eh. Napanood ko kay Manong Ted sino to? Si Vince Hison eh. Kailan po kayo pupunta, kahapon yun eh. Kailan po kayo pupunta ng Davao? Ay, ng Ilocos Norte. Kailan po kayo pupunta ng Region 8 doon sa baluarte ni Romualdez? Putang na, hindi makasagot ng maayos si Vince Dison eh. Pukin ang ina. Huwag nyo aking paglulukuhin. Di ba? Ako sa totoo lang. Dapat buwagin na yung ICI. Walang kwenta. Dapat buwagin na yan eh. Sa totoo lang. Tangina, manipulated yan eh. Gusto lang yung ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldico lang, kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King, also known as Kim Bonjing. You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent ano naisip mo, Atty. Ganson? Experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Ano dapat itayo? Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the US State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Sabi mo, utang ina mo, parang ganon. Hindi ito Ultimo Japan. Ultimo Japan, nagsalita na rin ng Japan sa nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, pati Japan. Kakahiya. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na pinuno talaga nila yung 2025 kasi nga eleksyon. Kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, mag-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King, i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente.
Kaya wag mo na kaming lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Pag-usapan natin. Okay. Kayo ba dapat babuwagin yung independent commission na yan? Sige. Okay. Kasi yung nangyayari dyan sa independent commission na ginawa nila, putang na, hindi. Unang-una, walang transparency. Walang transparency. Diba? Kasi kung gusto talaga ni Bongbong Marcos ng pamahalaan na malinis, gusto ng pamahalaan na malinis yung investigasyon, alam niyo kung ano dapat ang tinatag nila dyan? Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Anong komisyon? Kayo mag-isip kayo. Palitan niya yan. Ang dapat ilalagay nila dyan, Independent Truth Commission. Bakit? Independent Truth Commission. Kasi hindi yun, pagka Independent Truth Commission, hindi yan appointee ng Malacanang. Hindi PACC, Independent Truth Commission. Mga kinatawan, mga ano yan, mga galing sa judiciary. Oo, galing sa judiciary, civil society, academe, media, at saka simbahan. Yan yun. Hanggat hindi nangyayari yan, yung Independent Truth Commission na yan, naku putang na wala kayong aasahan dyan sa ICI. Maniwala kayo. Hindi, sa totoo lang. Kasi yung Independent Truth Commission, hindi basta-basta fact-finding body yan. Hindi basta-basta yan. Ano ang mechanism yan? Yung ano ano ba yun? Meron yung moral, legal, at saka political. Ang mandato niyan, ilantad yung buong katotohanan ng mga malalaking kaso ng katiwalian, pang-aabuso ng kapangyarihan, paglabag sa karapatang pantao, na hindi pwedeng impluwensyahan ng kahit anong sangay ng pamahalaan. Hindi pwede. Paano binubuo yan? Hindi yan ina-appoint. Hindi ina-appoint yung kung sino, ikaw, hindi ganon. Ginagawa yan, kasi kagaya ng yung ICI na yan, ano yan executive order lang yan, di ba? Oo. Si BBM kay BBM galing yan . Ibig sabihin, meron na kagad conflict of interest, di ba? Dapat may batas. Yung batas, yung magtatatag ng komisyon. Yun. Ang mandato ng kapangyarihan niya, proteksyonan, magkaroon ng proteksyon laban sa mga political interference. Halimbawa, ano ba yon? Yung sa South Korea, ano tawag doon? Nabasa ko yun . Anyway, pero ginagawang batas, hindi executive order. Batas talaga. Ganun dapat. Ang mga composition niyan, mga retired justice, mga Supreme Court nominee o mga judiciary. Konting ilaw muna, Sir Buster. Ay, thank you, Kuya Joe Bautista. Yan, mga ganyan. Tapos, may representative ka ng Senado, may representative ka ng Kamara. Para bipartisan. Magkakaroon sa minority, tapos sa majority. Pagpalagay mong isa sa minority, isa sa majority. Ganun din sa Kongreso, at saka sa Kongreso. Sa Kongreso at Senado meron, minority, majority. Tapos civil society, mga human rights sector. Tapos representative ng simbahan. Mga ganun ba? Lahat yung ganun Lahat yan, dumadaan niya sa public vetting, open hearing. Open hearing yan bago ka mag-appoint. Ganun yung pinagbobotohan yan. May representative ang lahat. Ganon. Simbahan, adik yung pare. Nako, mali mo naman kay OJC o kaya iglesyang sumama, di ba? Di isama na nila yung kay OJC, isama nila yung iglesia, isama nila yung Katoliko, isama nila yung mga Muslim. Basta may representative lahat. Sa madaling sabi, yung Independent Commission, itatatag, kumbaga sa isa sa batas mo. Kumbaga sa hindi siya i-appoint ng presidente. Basta ganon. Tapos, yung mandato niya, may malinaw na mandato, tapos, yung pondo niya, malaya, hindi kinokontrol yung pondo. Tapos merong public accountability, tapos may transparent finding. Alam lahat ng mga Pilipino. 'Di ba? Itong kasalukuyang ICI, putang na ano bang ginagawa nila diyan? Minimekos-mekos nila yung investigasyon, 'di ba? Tapos binuo pa ng presidente. Ganun lang dapat ka-basic . Napakasimple kasi ganito yan yung Independent Commission . Ano yan Independent Truth Commission. Okay. Dapat joint act yan. Joint act ng Kongreso. Ibig sabihin ng Kongreso, Senado at saka House of Representative. Magpapasa sila ng batas. Tapos magpapasa sila ng batas para mag-create ng commission, yung Independent Truth Commission. Tapos ilalagay nila sa batas yung provision noon.
Oo, yung Independent Truth Commission na yan, hindi yan saklaw o hindi yan sakop ng Office of the President. Yan. Ang mga miyembro niya, mga 10, 5, ganon, 8, basta hanggang 10, hanggang 9. Tapos may term yan. Karaniwan yan, 3 years. Oo. 3 years yan. Hindi pa pwede pagkatapos ng investigasyon, putang ina, wala na. Hindi. Tapos, yung pondo niyan, hiwalay sa DBM ang pondo para hindi kontrolado ng presidente. Direkta yan sa Kongreso, sa Senate at saka sa House. Oh, importante yan eh. Kasi, bakit? Kung galing sa batas, hindi basta-basta mapapalitan. Hindi basta-basta malulusaw yung komisyon o maa-abolish. At saka lalong-lalong hindi mamamanipulate ng Malacanang. Ganon yun. Di ba? Tapos magno-nominate kayo. Gagawa kayo ng multi-sectoral selection committee. O gagawa yung kongreso ng committee. O judiciary, galing ng Supreme Court o Court of Appeal, o IBP, Integrated Bar of the Philippines, mga academe, mga galing ng UP, Ateneo, o Sambeda, tapos civil society, mga human rights group, di ba? Tapos mga ano pa, mga religious group, kagaya ng sinabi ko, media, yan, importante yan. Oo, media, importante yan. O, di ba? Ibig sabihin, bawat sektor, maaaring mag-suggest. Iba, kunyari, si Jeb Rivera, sa grupo ng mga media, i-appoint ko isasuggest ko inonomine ko si Jeb Rivera bilang kinatawan ng media, pwedeng ganon. Tapos si Buster TV, ko yan bilang miyembro ng academe. Putang ina. Di ba parang ganon? Tapos merong public screening at saka betting. Yung mga nominado, dumadaan yan sa public interview kagaya ng Judicial Bar Council process. Ganon yan dapat. Tapos lahat ng application, background, conflict of interest, kailangan ipapublic yan. Kasi hindi pa pwedeng meron kang kinikilangan yan, hindi pa pwedeng meron kang biases, o hindi pa pwedeng meron kang kamag-anak, o meron kang political, may political, yung kilala mo sa politika, o hindi, bawal yon. Dapat ganon. Diba? Tapos, yung hearing televised o kaya live stream para makita ng taong bayan kung sino talaga yung karapat-dapat na maging member ng Independent Truth Commission. Di ba? Doon pa lang sa pagpili, putang na salang-sala na yan eh. Salang-sala na kasi meron, bakit kasama yun? Bakit ito kasama? Pagka merong di ba? Malalaman mo kagad eh. Kasi doon pa lang sa pagpili mo ng mga member, magkakaroon na kagad ng public scrutiny. Di ba? Ganon ang pagbuo ng Independent Truth Commission. O pagkatapos kung di nakapili na kayo, di ba? Pagkatapos ng betting, pipili yung selection committee ng mga final shortlist. May final shortlist pa yan. Halimbawa, ito yung mga aplikante, ito yung mga in-interview. May final shortlist yan, pipili ngayon yan. Tsaka pagpipilian, parang ombudsman ang dating. Pipili. Halimbawa, di ba? Ilang posisyon, ganyan, ilan ang justice, ilan ang media, ilan ang lahat yan ganyan. Di ba? Tapos ang mangyayari diyan, ito na, joint appointment ng Chief Justice. I-appoint yan ng joint appointment niya ng Chief Justice at saka Senate President at saka Speaker of the House. Hindi kasama ang presidente. Di ba? Hindi presidente. Sa ganyang sistema, putang na walang utang na loob sa palasyo. Ang loyalty nila nandun sa katotohanan, hindi sa political alliance. Ganun lang kasimple yan eh. Thank you Kuya Joe. Naku, wala tayong pera. Diba? Tapos yung budget niyan, ihiwalay mo sa executive branch. Yung budget niyan sa GAA, ilalagay mo yan sa GAA bilang independent constitutional body line item. Parang ombudsman, parang yung budget ng COA, budget ng ombudsman, budget ng COMELEC, budget ng civil service. Yan. Naiintindihan niyo 'yon? Ganon yung paggawa ng budget kasi 'di ba iba yung budget ng ombudsman, iba yung budget ng COMELEC. Independent constitutional bodies yan eh. Ganon din sa Independent Truth Commission. Gagawan mo rin siya ng sarili nilang budget. Ganun lang yun eh. Hindi kukuha sa Office of the President, hindi kukuha sa House, hindi siya kukuha sa Senate, di ba? Hindi siya kukuha sa Judiciary. Meron siyang sariling budget. Ganun dapat. Tapos ano yung mga qualification? Syempre, di ba? Ganun yun eh. Ibig sabihin, may sariling audit. Meron siya sariling annual public report ng mga nagastos nila. Ganun dapat para hindi nakukurap. Hindi ako kasi may politika pa rin sa Blue Ribbon eh. Tapos kung anong qualification ng mga membro, yun ang pinakamatindi diyan.
Anong qualification? Halimbawa, si Kuya Joe Bautista, halimbawa si Congressman Tambaluslos. O dapat kilala sa na merong integridad. Dapat yung unang-unang qualification mo diyan integrity. Wala ka dapat wala ka dapat partisan affiliation. O wala kang partisan affiliation na ito dahil ito dilawan ito pinklawan ito loyalista ito DDS ito. Dapat hindi ganoon. 'Di ba? Wala kang political o partisan affiliation. 'Di ba? Higit sa lahat, meron kang track record pagdating sa batas, pagdating sa justice system, pagdating sa public service. Hindi pa pwedeng dadampot ka lang, ikaw na, total wala, hindi ka partisan, dito ka na lang. Hindi pa pwedeng ganon. Dapat meron kang track record in public service, in justice, at saka sa batas. Di ba? Ganon yon. Hindi pa pwedeng kasalukuyang opisyal o empleyado ng gobyerno. Bawal. Hindi pa pwedeng kaalyado, kamag-anak ng mga iniimbestigahan. Bawal. Bawal lang may direktang interes sa mga kaso o kaya sa mga proyekto. Bawal. Basic. Diba? Tapos ang yung mandato niya, meron siyang subpoena power. Meron siyang witness protection. Oo, tapos higit sa lahat, dapat may kapangyarihan siya na magkaroon ng access sa lahat ng mga public document. Basic. Diba? Barako Bulis, thank you. Ganun dapat. May mandate siya para meron siyang proteksyon. Hindi pwedeng pakialaman ng Malacanang, ng Ombudsman o ng DOJ yung investigasyon. Di ba? Ganon dapat. Tapos lahat ng mga report dyan, ipapasa sa Kongreso. Saan yun? Sa House at saka sa Senate. Hindi sa Office of the President. Hindi. Di ba? Bakit? Ibig sabihin natin dito, yung tunay na independent truth commission. Hindi yung putang na gagawa tayo ng independent commission, yung kagaya ng ginawa ni Bongbong Marcos. Hindi ganon. 'Di ba? Isinasa batas. Pinipili. Hindi dapat putang na ikaw yung gagawa, ikaw yung pipili, putang na ikaw rin magpupondo. Ano resulta nun? Di ba ganyan yung ginawa ni BBM dyan sa ICI? Di ba? Hindi ba pwede yung ganon? Anak ng putang ina. Wala namang power. Kaya nga eh. Dapat yan isasabatas yan kumbaga sa ano ba tawag? Kumbaga sa pambansang consensus, parang ganon. Binubuo yan sa ilalim ng batas. Tapos yung mandato niya para sa taong bayan, hindi para sa administrasyon. Ganon dapat. Di ba? Basic lang eh. Kung talagang sincero itong si Bongbong Marcos, dapat Independent Truth Commission ang itinatag nila. Pwede naman gawin yan eh. Mayroong maghain dyan sa Kongreso, sa lower house, tapos meron siyang counterpart doon sa upper house, sa Senado. Mabubuo yan. Mabubuo. Ganun lang kasimple yan eh. Hindi kailangan. Walang paki ang Marcos dyan. Walang pakialam yung presidente. Naku, aso ko gusto lumabas. Di ba? Ano ba yan? May tumatawag pa. Dali. May dumating yata ang anak ko. Sarado pinto. Okay. Anak. Kaya nga eh. ICI, appoint lahat BBM. Walang mangyayari dyan. Kaya nga competency bangag eh. Bakit? Kontrolado niya yan eh. Kontrolado niya eh. Competent siya. Kaya nga competent siya, sinabi niya random ang pili ng mga ITC member. Hindi random. Hindi random. Mag-a-apply ka. Kaya Rick Gary, hindi mo ba narinig kanina yung paliwanag ko kung paano? Oo, maraming Di ba? Basic lang eh. Napakasimple. Kung gugustuhin ito, total naman nag-aaway-aaway yung Kongreso at saka Senado. Tapos ang itinuturong utak yung Malacanang. Yan ang sagot dyan. Independent Truth Commission. Kailangan isa batas. Hindi pa pwede appoint, putang na hindi dapat executive order. Hindi dapat executive order. Tangina. Dapat yan, joint act yan ng Senado at saka ng Kamara para masiguro yung tunay na independence. Di ba? Bakit? May multi-sectoral selection committee. Di ba? Kasi magno-nominate kayo eh. Televising nomination eh. Magno-nominate kayo from judiciary, ano pa ba isa sinabi ko? Academe, civil society, simbahan, media. Doon ka pipili. Lahat ng nominado, lahat ng ninonominate, dadaan sa public hearing at saka open vetting. Putang ina ninyo, di ba?
Tapos pag i-appoint na, ang mag-appoint niyan, Chief Justice, Speaker of the House, at saka Senate President. Walang pakialam ang Malacanang, putang ina. Diba? Ganun lang dapat. Higit sa lahat niyan, para walang problema, hindi makontrol yung budget ng executive, may sariling pondo. Diba? Hindi kontrolado ng DBM o ng Office of the President. Ibig sabihin, wala silang pake. Diba? Hindi mo pwedeng kontrolin. Kasi, ang budget niya, kagaya din ng mga, independent commission na kagaya ng constitutional, kagaya ng Ombudsman, COA, COMELEC, CHR, ano pa ba? Wala na? 5 yan eh. Parang ganon. Siyempre, kung ano ang ayaw natin, yun ang ginagawa ni Bongbong, magtataka. Kaya nga, baliw nga yan, Kuya Maximo Factor eh. Diba? Ganon dapat. May sariling pondo para hindi kontrolado, hindi maiipit, hindi mabibito. Ngayon, independent bangag commission tayo ngayon eh. Sabi ni Alfredo Pascual. Di ba? Hindi kasi yung ICC kasi kontrolado pa rin ng presidente yan eh. Yung ICC, Rick Gary, kontrolado pa rin yan kasi under yan ng Office of the President eh. Kurap yung presidente. Siyempre kukontrolin niya yan. Buti kung ang presidente si Tatay Digong. Di ba? And kailangan nakahiwalay siya sa Malacanang. Kasi Malacanang ang pupuntahan ng ng investigasyon eh. Di ba? Kaya ako bago tayo maniwala sa salitang independent inquiry yung mga fact-finding body na, tanungin muna natin, sino ba ang nagtatag, sino ang pumili at sino ang nagpondo ng ICI? Bago tayo maniwala. Kwento nyo, sa lelang yung panot. Di ba? Di ba? Anak ng puta. Hindi, kasi nangyari na rin yan eh. Bawat presidente meron yan eh. Kaya lang, puro executive order lang. Dapat yan isa sa batas. Isa sa batas yan. Tanginan yan. Sinabi naman ni BP kanina sa kapihan na iba ang ginagawa ni BBM. Kaya nga, nandun na nga tayo. Kaya lang ang problema nga natin dito. Kasi pagka nagiging legalized corruption eh. Pagka galing sa Malacanang eh. Biruin mo putang ina, siya ang pumirma ng GAA. Tandaan niyo yan siya ang pumirma ng GAA. Siya ang pinaka mayroon diyang pagkakasala. Bakit? Command responsibility niya yan eh. Di ba? Like a grave fact finding. Ano yun? Ako para sa akin. Tangina. Gusto ko Independent Truth Commission. Agraba fact finding sa yung Agraba fact finding saan yan? Dito rin sa Pilipinas yan, di ba? Agraba? Di ba Agraba dati? Sino bang niyan? Kay Noy Noy ba yan? Panahon ni Bangag Senior? Ay putang ina. Oo. Kasi nung panahon ni Ramos meron din eh. Oo. Meron din panahon ni Ramos. Ano yung Presidential Anti-Crime Commission? Meron. Panahon ni Arroyo, panahon ni Arroyo meron din. Melo Commission. Oo, inimbestigahan yung extrajudicial killing ng mga aktivista noon. Kaya lang ang problema, ang naging issue doon, EU pa rin. 'Di ba? Si PRRD meron din PCOO noon eh, Task Force Against Corruption eh, 'di ba? Ano 'yon? Panahon na sino pa ba? Anong pangalan nito? Sinong presidente ito? Si Noynoy Aquino. 'Di ba? Si Noynoy Aquino meron din yata nung dati. Meron din si Noynoy Aquino noon na na komisyon na Ayun. Kay Noynoy Aquino dati the Philippine Truth Commission. The Philippine Truth Commission. Kay Noynoy kay hindi kay Noynoy, tama. Kay si Panot, ano pangalan nito? Si Pinoy. Noynoy nga. Ninoy tuloy. Di ba? Kaya lang, ang naging problema lang noon, nung yung Philippine Truth Commission na yon, nakatutok sa politika yon, nakatutok lang dun sa corruption issue ni sino to? Si Macapagal, si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos, ang nanguna dun, ang alam ko, si Hilary Davide. Oo. Kasama dun sa miyembro eh. Kaya lang, ginawa nilang target, yung Arroyo administration lang. Kaya nagkaroon ng
kritiko, sinasabi ng mga kritiko noon, selective justice. Oo. Tapos, kinuwestiyon yun sa Supreme Court. Iurin yun eh. Iurin yun. Yun ang executive order number 1 ni Pinoy noong mga panahon na yun. Dito baliktad, kay Bongbong Marcos. Kung ang executive order number 1 dati ni Pinoy, gumawa ng komisyon, truth commission, putang na ito naman si Bongbong Marcos, ang executive order number 1 niya, buwagin ang PACC. Tignan mo, gago. Diba? Kung di ba masira ulo? Diba? Tangina niyan. Lupalaw ni Pinoy nagtatag ng truth commission para sa nangyaring korupsyon. Si Bongbong Marcos, binugwag yung ahensya na mag-iimbestiga sa mga korap na opisyal. Di ba? Tangina niyan. Sige na. Mapapaalam na ako. Maraming salamat sa inyo. Love you so much. Thank you. Kita-kita tayo sa susunod na live. Babush.